And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you'll be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, miss. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Senator Rizon Tiveros, segue lang tayo ng konti. Anyway, pwede naman balikan tong issue, including the Cabral files later. But para lang ma-dispose na natin yung dalawang bagong witnesses, nakapag-administer na ba ito? Hindi pa. Kindly administer the oath to Maria and Joy. Hindi ito yung mga real names nila, pero kindly administer the oath to the two new witnesses. Kindly stand up. Kindly raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Please sit down. And ipaliwanag nyo lang bakit kayo naanditong dalawa. Kayo na yung magkwento. Sige. Good afternoon po. We have their real names. Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park. 30 Tamarind South Forbes. South Forbes, Yeah. sir. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po ni Yeah. Sir. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor. And then, during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat nakalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with their deadline. So we have asked TJ Conti, who is the broker from Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think, to that was already 2024 po. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm. And then sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. Yeah, I was able to talk to your boss, si Mr. Rico Ocampo. And he made mention na meron kayong nakaharap nung you were forcibly being pushed out of the residence. Nabanggit niya si Carla Discaya. Would you confirm that? That was February 1 po. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Yeah. But how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Discaya? Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Discaya. Nasabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po, when the flood control project is being brought up. Na. During the hearings? Yes, during the hearings. Okay, so sabi so- ko sa boss ko, sorry Yeah. about that. Sabi ko po sa boss ko, tsaka sa colleague ko, tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. And he was physically there? He was physically there. How long did you talk to Mr. Discaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people na sinabihan pa na tulungan kami
para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the conversation that took place between you and Mr. Diskaya at that point in time. Okay. During February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun, That's according to Mr. Diskaya. that is according Okay. to the contractors. Now, nandito tayo ngayon sa pagdinig, ano? Kung makikita niyong personal, si Carla Diskaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung nandito siya sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you'll be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, miss. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, Your Honor. Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. O ngayon, Carly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na It's naginip not ako ng for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. No? Your Honor, wala po kasi ang maalalang transaction Well, at saka that's your nakapas. option to deny. What we are establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari nung number 30 Tamarind Street sa South Forbes. Yun lang naman eh. It's not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them eh. I don't know if I'm correct. Secretary Bida, kindly help me out, or Dong, PG Dong. Tama ba yon? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Opo. Ang right to confrontation ho kasi, kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya, will come at the appropriate time. But for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify dun sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sana ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit may minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko nang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. Hindi ko naman sasabing bumili ka eh. Hindi naman yan sinasabi, ikaw ang bumili. Anyway, that's it, ano? Ang sabi, Mr. Chairman, contractor daw. Ikaw daw ang contractor. Yun ang sabi. Hindi sinabing ikaw ang bibili. Your Honor, hindi po talaga, hindi pa po kami nakakapasok sa South Forbes Park. Settled na yan. Isang beses, opo. They pointed to you, they identified you, and you are denying. Period. Mr. Chair, follow-up question. Yes, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Miss, yung mas malayo sa akin, may nabanggit kayong law firm na kasama nung pagpapaalis sa inyo at pagpasok ng bagong may-ari. Aling law firm po iyon, for the record? Let me just check po my email, Your Honor. Tapos pakisabi na lang sa aming komite through the chair para lang mabuo namin yung sinasabi For that niyong matter, kwento. kung Yes, alam Mr. nyo Chair. rin, ang sinasabing si Speaker, pero si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, sino? Kung alam ninyo.
It's Golden Peasant po. Golden Peasant Holding Corporation, di ba? That is. Na ang major stockholder, isa nangangalang Paras. Hindi ko lang po sigurado. Yes. But for the law firm, it's Ocampo Manalo Valdez Lim. Salamat po, Mr. Chair. Una, a point of information lang. Nabanggit po kasi kanina na dapat sana fina-flag na ng COA yung mga iniimbestiga ng aming komite na flood control projects, either na ghost or substandard. No, yung sinabi kanina ni Senator Kiko. So, yung point of information dyan ay, in fact, ang COA ay nakapag-flag na ng 4 na proyekto sa Bulacan amounting to a total of 330 million pesos. So baka habang dumadaan ang panahon ay mas marami pang mafa-flag ang COA. So yung mga unang mga tanong ko po, follow-up questions, Mr. Chair, sa DPWH. Kaugnay po na yung anong resulta ng audit o investigasyon na ginagawa ng department dun sa mga ghost or defective na flood control projects. So yung mga nabanggit nyo na po kanina, Yusek Bisnar, na isamuite na po ito yan sa ICI. Tama po ba? Your Honor, after po nung technical inspection and assessment, meron pong internal audit within DPWH. Ito naman po more of yung mga documents and payment billings ang titingnan. After nito po, saka po ipapadala sa ICI, Your Honor. Okay po. So hindi pa po. May time frame po ba kayo para mag-submit sa commission? We will do it as much as possible because ang figure po na pinag-uusapan is around 292. 292 projects. Out of the 337, Your Honor. Opo. And within this month po ba yon or within the first quarter of the year, ano po yung horizon na tinitignan nyo to submit to ICI? Within first quarter po. Within first quarter. Your Honor, what we'll do is kung ano po yung matapos, Yes. submit na po kami kaagad sa ICI. Hindi na po namin hihintayin matapos po lahat. Opo. So we will submit as as ES is finished. So pwede pong batch by batch. Yes, Your sunod-sunod. Honor. And then sa Ombudsman, within the first quarter din po ba kayo magsasubmit or mas maaga or mas late pa doon? Your Honor, yung ICI po ang magre-refer po sa Ombudsman. Alright, salamat po, Yusek. And ilan po yung dapat maasahan ng publiko? Yung mga nanonood nitong hearing, yung mga nagalit, yung mga umasa, yung mga nagrally, yung mga nagsumbong, both sa Senate Blue Ribbon at saka sa executive. Ilan po yung aasahan ng publiko na mga contractor sa private sector at opisyal sa public sector na makakasuhan? Your Honor, kasi po gaya po nitong 416 na ito na nai-announce pero hindi pa po tapos yung technical inspection and assessment at saka po yung internal audit. Mahirap po magbigay ng number kasi po baka po gano'n naman po, may i-expect na naman po yung public. Pero what we're reassuring po, the public and this committee is lahat po ng pwedeng gawin ng department para suportahan po yung effort ng ICI ay ginagawa po namin. Well, I would agree, Mr. Chair, na parang double-edged sword yung expectation. Kasi baka, lalo na kung magbibigay ng petsa, umasa, baka pag lumampas, mabigo. Pero merong aspetong siguro positibo din yung expectation na mas magiging solid yung pag-asa ng publiko na magbubunga talaga itong aming investigasyon sa Blue Ribbon, magbubunga ang internal investigation ng department, magbubunga ang mga proseso sa ICI at saka sa Ombudsman. So, siguro naman, tulad ng sinabi nyo, magsasubmit kayo sa ICI in batches of cases. Meron ba kayong sense na ano yung magnitude
ng pwedeng i-anticipate man lang ng publiko na makakasuhan? Tens of contractors and officials ba? Dose-dosena ba? Aabot ba sa 100? Ano yung sense po ng department as of now? Your Honor, yung capability po ng internal audit service ng DPWH will be maximized po para po to look into this 416 projects. In fact po, meron pong effort na hire nga po ng additional accountants and even engineers for yung quality assurance unit. And auditors po? Opo, auditors and accountants. Para po mas mapabilis po itong process natin. And sa ngayon po, sa mga proyektong at least na kompleto nyo na yung internal audit, ilan na ang maaasahan ng publiko na either na posibleng makasuhan bunga nitong internal audit at investigasyon ng department? I cannot give an exact figure, Your Honor. The range is? But we will submit a report on this matter para po mas accurate po yung maibigay namin na data. Magsasubmit po kayo sa aming komite? Yes, Your Honor. Mga kailan po matatanggap ng aming chair? within the week. Yung report ng department? Within the month, Your Honor. Within this month. Okay. Yes. Salamat po, Yusek. Tapos, follow-up sa ilang naunang interpelasyon na. Itong pinag-usapan at iniintindi naming coordinates, magkakaibang klaseng mga coordinates, anong epekto ng balitang hindi tama ang coordinates na ginamit sa pagtunto ng mga posibleng ghost at saka substandard projects? Ano yung naramdaman ng department na epekto ng ganon? Una po, dahil po mali yung location coordinates na ibinigay at ginamit ng mga nag-validate. Siyempre po, yung ang effect po noon is na-mislead po sila into the wrong locations. And even po yung report na isinubmit nila is basically mali rin po kasi mali na kaagad yung location coordinates na pinagbasihan po nila ng inspection po nila. So, ang effect po nito is basically po, we will restart all over. Kung natapos na po natin yung 1/3 ng 30,000 flood control projects in the last 10 years, and then i-reassess naman po natin to. Just to be sure po na with our data. So dahil po na-mislead, Mr. Chair, so it did a disservice, hindi lang sa paghanap ng komiteng ito at ng ibang investigating bodies ng katotohanan, pero on top of, in effect, nanakaw yung buwis ng publiko, lalong binaha nung bumagyo, dagdag pang naloko, at least para malaman ang postmortem, kung ano yung totoong kwento. Dahil mali yung mga naging report, parang lalo pang natamaan yung reputation ng department or ng executive as a whole, ng gobyerno as a whole. And at dahil kailangan nyo palang i-restart ulit yung 1/3 nyo nang natapos na out of the 3,000 projects na pag-audit, pag-imbestiga, significant po yun, no? 1/3 already. Uulitin nyo pati iyon, bukod sa 2/3 na hindi pa nasimulan. So, parang nasayang din, no? Yung effort, yung energy, yung resources ng department, Mr. Chair. Tama po kayo, Your Honor. Okay, so hindi po maliit na damage, no? All around. Nung iniimbestiga na lahat ito last year, ng iba't ibang bodies, nasa DPWH naman na yung mga MIPS na start, intermediate, and pati po yung infratrack, di po ba, Yusek? Lahat po yun ay nasa DPWH, Your Honor. Po. So, bakit di yun yung ginamit ng department sa unang validation pa lang? Parang ngayon lang lahat ito nalalaman.
Sige. Yes, Madam Mr. Chair, Chair. Yusek Bernabe. Yes, ma'am. Because I think nung initially po, no, nagbuo nga po ng team itong ICI composed of the AFP, PNP, and DepDev. And they relied on the coordinates dun po sa Sumbong sa Pangulo. So they followed that Sumbong sa Pangulo coordinates, which is the MIPS coordinates. I see. So Opo. pati yung AFP at PNP na mislead sa simula, pati sila na mali sa report dahil dito. Yun po yung kanilang pinuntahan po, yung MIPS Yes. coordinates po. Bale po, the DPWH is also coordinating with ICI to give technical support. Pero po, ito po ang 421 talaga ay sa ICI po ito na task and And pati po yung AFP at PNP, dagdag sa marami na nilang trabaho, kailangan nilang sumama ulit sa DPWH, ulitin yung pag-audit, investigate sa mga 1/3 of the total number of projects. possibly po. Possibly. So pati po sila nabanatan. Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman, Senator. just one quick interjection. During the hearing of the Committee on Justice of the Senate, the ICI, the chairperson, as well as secretaries, Babes, mentioned that there were 400 plus ghost projects. So you're saying that the ICI was also misled based on the wrong information? Mr. Chair, yun po. The coordinates they used was the MIPS. So that now we have to revalidate using also the coordinates of the infratrack to ensure that indeed if it is ghost or it is in a different location, Mr. Chair. Which, black eye ang nangyari, pati sa ICI bilang investigative body. Dahil mali ang mga coordinates na ginamit at sinasabing 400 ang ghost project na muka hindi pala tama. At ngayon, muli ninyong binubusisi. That is correct, Mr. Chair. Salamat, Senator Kiko. So talagang, and of course, kung ganyang karami o lahat halos ng mga investigating bodies ay minimislead, malamang ibig sabihin may pinagtatakpan talaga, no? Sa buong prosesong ito. I really, Mr. Chair, I really can't help feeling na may hindi nag-a-add up. Kaya katulad ni Senator Kiko, yung ni-raise niyang intervention in the earlier round, sang-ayon talaga ako na dapat bahagi ng usaping ito yung pagtingin, di lang sa ghost projects, pati sa mga substandard na projects na dun may corruption din na probably nangyari. So, follow up ko naman po sa Department of Justice. So, will it, Yusek Mark, okay. So, I'll continue to ask the questions of the department kay ating Prosecutor General Fadulion. Ano naman pong epekto nitong issue din, yung sa coordinates, sa mga kasong isasampa dun sa mga suspected na corrupt? Well, sa ngayon po, Mr. Chair, as far as the cases that we have already and we are conducting investigations, hindi naman po siya maapektuhan, no? Pero in a way, it would have made things a bit faster. Kasi ang mangyayari ho niyan, ito hong mga cases na inimbestigahan ng department is the product of the work of law enforcement pertaining to the NBI. So sila po yung talagang pumunta dun sa site at chinek at binalidate isa-isa kung talaga pong ghost projects ito o hindi. But I guess with the data and information coming from the DPWH, which would be more accurate, then it would facilitate and make the investigations and the gathering of evidence faster. Pero sa ngayon po naman, based on the cases that were referred to us by the NBI, gumagalaw siya kasi hindi naman po siya dependent doon sa data na nakala po doon, yung binabanggit po ngayon ng DPWH. So, para hindi rin ma-mislead pati yung NBI, and yung kasasabi nyo lang po, PG Fadulion, assurance na may bahaging
investigasyon led by the DOJ na hindi mamimislead nitong mga corrections na kailangan nating gawin sa mga datos na basehan ng mas technical siguro na investigasyon at auditing na pinamumunuan naman ng DPWH. Yes, Mr. Chair, Madam Senator. Kasi po ang mangyayari ngayon yan is yung binabanggit nga po ng DPWH, the submissions that they have of whatever data they gather is brought to the ICI. And then any investigation that the ICI sees is needed or may be conducted is referred to the Office of the Ombudsman. The Department of Justice po, gumagalaw po siya ng sarili niya. In coordination, we still coordinate with the ICI and with the Office of the Ombudsman. Pero ito po mga kaso na ginagawa po natin at iniimbestigahan po natin, ay batay po sa pagsusuri na ginagawa ng NBI upon the directive of the DOJ po. So in a way po, dalawang parallel Yes. na fact-finding or investigation or auditing. Opo, at dagdag ko na lang po na syempre kung ano po yung naimbestigahan namin since kino-coordinate namin sa ICI at sa DPWH, nakakabawas na po yun dun sa datos na kailangan pa nating ituring na ghost projects kasi at least ito po ay may mga kaso na pong gumagalaw. Okay, salamat po, PG Fadulion. Again, that's reassuring para marinig ng ating publiko na kahit minsan parang one step backward or may pag-uulit, may pag-retrace ng steps na kailangan mangyari, meron din namang 1 or 2 steps forward. And yung pong timetable ng NBI at saka ng DOJ ba, medyo ka-pacing nung sa DPWH, ICI, Ombudsman na within some makukumpleto na by the end of this month or some or most or all within the first quarter? Meron na rin po ba kayong parang first batch na mga cases na medyo mahihinog na at magbubunga na ng some kind of resolution para sa ating publiko? Mr. Chair, for the information of the body, as mentioned by the Secretary po, we already referred 2 cases to the Office of the Ombudsman which have been filed with the Sandigan Bayan. These are 2 cases for malversation of public funds. And there are 3 cases. This also involves yung ghost projects, no, involving yung Sims Construction in Bulacan. These 3 cases are also due for resolution. The resolution will be out anytime within the week po. No? So there are a total of 5 cases. At the same time, there are 6 cases in different stages na kung saan patapos na po yung preliminary investigation, yung iba naman po ay ongoing, pero we hope to be able to finish them well before the end of the month. And we have 3 new cases which were sent back to us. Ito po yung referred din naman ng Department for Plunder to the Office of the Ombudsman. This was returned to us last week, and within the week, the subpoenas for these cases para dun sa preliminary, pag-usad ng preliminary investigation ay may lalabas na po itong linggo na to. Salamat, PG. So again, maaasahan ng publiko natin na may mga significant na hakbang pasulong by, sabi nyo, yung iba by the end of the week, yung iba naman by the end of the month. So mga konkretong hakbang forward na pwede pong subaybayan ng ating mga kababayan. Okay, salamat po. PG. Balik po ako sa DPWH. Patuloy pa rin po yung investigasyon ninyo. Tama po ba? That is correct, Madam Chair. Apo, kasi nga, sabi nyo, batches by batches hanggang matapos yung audit at investigasyon sa lahat ng mga suspected na ghost or substandard projects. So, ano pong ginagawa ng DPWH para ingatan yung budget ng inyong department at siguraduhin hindi na or in largest part hindi mananakaw ang pera ng taong bayan? Madam Chair, insofar as the budget preparation is concerned, no, our planning undersecretary is already crafting a new way of formulating the DPWH NEP. No, so hindi na po siya yung dati po nga na merong mga formula na ginagamit on the allocables that has been scrapped. And meron na pong bagong formula na gagamitin to ensure po that the budget will be used more wisely. Of course, for implementation, yun nga po yung mga reforma na aming ginagawa. As of now, yung pong transparency portal ang aming nilaunch wherein we will
all the data of all projects, including pictures and the contracts, are available to the public. No, later on po, we are in the process of procuring satellite images para po meron pong satellite images for each contract, each project. And this will be available to the public. No, so that way po, mabawasan ng mga human intervention, human interference, and to ensure that all the projects are monitored by not only by us, but general public po. Sabi niyo po, Yusek, wala ng allocables. So both yung term at yung practice, sinusubukan yung siguruhin na wala na yon sa, sabi niyong, new way of crafting the DPWH budget. That is correct, Madam Chair. Okay, and then maglo-launch kayo ng transparency portal. So tulad namin dito sa Senate, tulad ng executive. Yung mga portals kaya nito, they will be able to speak to each other para mag-validate, cross-reference sa isa't isa sa mga data. Yes po. Actually, ma'am, launched na po siya, Madam Chair. We can already access it. And we are continuing to populate the data in the transparency portal. At you, sorry, go ahead, Yusek. Yes po. And all the data po in the portal comes from the PCME. So lahat po sila nag-uusap po sila, no? Except now for the images, satellite images, wherein we have entered a MOA with the PhilSA para po sila ang mag-supply sa amin ng mga images after we have procured the same. And yung satellite images na yon, may kasama na silang coordinates, whichever kind of coordinates, pero talagang kung ano yung coordinates, kahit sinong mamamayan, pwedeng mahanap dun talaga sa eksaktong longitude at latitude na yan. Kasi kahit sabihin, actually, the project was 1-point-something kilometers away. Hindi yun lang. Malayo-layo ang 1-point-something kilometer. Hindi po yan meter or di po ba? Kilometer rin po yan. So, but yung satellite images, kasama na yung actual na coordinates. That is correct, Madam Chair. Okay po. Huling tanong ko po sa ngayon sa DPWH, Mr. Chair. Last week po lumabas yung balita na nagkasunog sa DPWH office sa Baguio. Sabi ni Mayor Magalong, sensitive documents were lost in that fire dahil lumalabas po na dun mismo sa record section nagsimula yung sunog na iyan. So, dun sa ganyang statement ni Mayor, lumalabas po ba na arson ang nangyaring iyon? So, sadya pong hindi nasunog pero sinunog yung records na iyon? Madam Chair, as to the final report, as to the cause of the fire, it has yet to be determined by the BFP. However, we have here a list of all the affected documents, and it appears that wala naman pong sensitive documents, and all of which we have copies of. Okay, so mali ba si Mayor Magalong? Dahil sinabi nilang sensitive documents ang nawala. Na-reassure nyo na ba sila na those are not sensitive at may kopya po kayo? Yes, Madam Chair. We have a list here, and we have the copies that we can submit to the honorable body po. Please do through our chair. At may investigation po bang underway din ang department para matukoy either kung sino ang nagsunog sa opisina or at least paanong nasunog yung opisinang yon? Yes, Madam Chair. We have sent a team the past week nung nangyari po yung incident, and they are working closely with the BFP to determine the cause of the fire, Madam Chair. May initial na po bang lumalabas na possible causes of that fire? Wala pa po, Madam Chair. Wala pa rin. Di ba last year may nasunog na rin na isa pang DPWH office? Hindi ako nagkakamali doon sa Quezon City. Yes dito po, sa yun Metro po yung Manila. So, Bureau of Research and Standards. yes Madam po, Chair. so bakit hindi po tayo mas nag-ingat pagkatapos? Kasi sa halip na mapigilang maulit ang isang Quezon City DPWH, naulit pa nga, DPWH Baguio naman. And these are two areas na lumalabas dito sa Blue Ribbon investigation namin, Mr. Chair. Yes, Madam Chair. Kaya po patuloy po ang aming investigasyon to find out po ang actual cause. We don't want to speculate as of the moment, but at least po we can assure everyone that all the documents are accounted for and there are no sensitive documents that are affected. In fact, puro po itong mga lumang dokumento po. I can appreciate that po, Mr. Chair, pero of course hindi natin masisi yung publiko na mag-speculate nga. May mga precautionary measures ba na ginagawa ang department para wala nang sumunod pa na mga misteryosong pagsunog ng mga DPWH office, lalo na sa mga area na
sumasailalim na sa magnifying glass ng Blue Ribbon at ng ibang investigating bodies? Well, Madam Chair, as of the moment po, at the very least when we came in, yun nga po, lahat po ng documents, we require them to be scanned and to have copies of. No? Of course, ito pong sunog, supposedly meron naman po tayong mga standards to avoid fire. However, of course, di po namin maiwasan kung meron nga po mga ganitong insidente. So, ang mga gawa lang po namin is to secure the documents, ensure that we have copies, and that all are accounted for in the event that meron pong ganitong mga mangyayaring insidente. Okay, salamat po, Mr. Chair. Of course, never naman na walang magagawa ang department para maiwasan o mapigilan ito. So, I hope that the department will continue to be proactive, preserve the records kasi hindi lang siya of public value at ordinary times, pero lalo na ngayon na talagang bunga nung sumabog na issue ng flood control and other projects, scandals na di pa nga tayong lahat tapos na mag-imbestiga. Gusto nating ibalik yung tiwala ng publiko sa kami, concerned kami sa legislature, and I'm presuming kayo sa executive. So sana you will continue to think of and implement more preventive measures to preserve these records. I just have 1.5 minutes left, Mr. Chair. So siguro at least one question sa DOJ, maybe kay PG Fadulion. So kasi kanina po, sir, pinag-uusapan natin yung mga parallel investigations na hopefully nagko-complement sa isa't isa at napipigilan na kung may delay man or may reversal on one track, at least tuloy-tuloy yung isa pa. So, kumbaga, nagtutulungan. So, ano pong koordinasyon meron ang DOJ sa DPWH din, sa ICI, sa Office of the Ombudsman para siguruhin coherent po yung mga investigasyon ninyo at yung buong investigasyon ng executive at yung talagang dapat na masingil ang accountability, sila po'y talagang masisingil. Okay, Mr. Chair, insofar as yung coordination po, we have a task force which addresses particularly itong sa flood control, which I head together with other prosecutors in the department. And in this in the deliberations that we have, involved po lagi ang ICI. We always inform them about the meeting so that they are apprised also of any cases that we are investigating, of any cases that we are filing. Now, if there are certain things that we need also naman, let's say documentary evidence that we need from the DPWH, we go straight to the DPWH as they have representatives who constantly attend the meetings. Insofar as the Office of the Ombudsman, when there are cases that we are investigating and we refer to them, nag-uusap na naman po kami na itong kaso na to, i-covered na po ng department. So most likely, hindi na po yan itatouch yung project na yan. Iba naman po. Para lang hindi po maging doble yung galaw. And then, if for example, if there is, if it is discovered later on that there are certain overlaps, we sit down and talk about it just to make sure that there will be no confusion pagdating ho doon sa resolution na magkakaroon po ng conflict din naman. Kasi nauna na nga po yung, let's say, nauna na yung ombudsman or nauna na ang DOJ. And this extends all the way up to the prosecution. Kasi even in the prosecution of cases, the Department of Justice may be deputized by the Office of the Ombudsman to handle the cases. And as in fact, by way of example, the case as against Sara Diskaya, which is now pending before the court in Lapu-Lapu City, Cebu, is being handled by prosecutors from the Ombudsman in the Office, Ombudsman Mindanao and Ombudsman Visayas. But the Department of Justice prosecutors are also there to provide assistance or to collaborate with the lawyers of the Office of the Ombudsman, just to make sure that we're on the same page po. So, yun pala, may maibibigay ba kayong status nung proseso laban kay Sara Diskaya dito sa aming komite? Well, what we know, Mr. Chair, is that there were hearings that were already conducted.
and that there were certain incidents that were raised also. Among them was to have to question the authority of the court that issued the warrant, saying that the court did not have jurisdiction to issue the warrant of arrest. But I think that was also addressed considering the fact that the transfer of the case, the case was initially filed in Davao, but because of the creation of the Supreme Court of Anti-Corruption Courts, no, designating Lapu-Lapu City and Dumaguete, doon kaya po nailipat doon. So I think that issue was also resolved. There was also a request which was made by the accused in that case to have the case remanded or transferred back to Davao, but which the court also denied in an order that it issued late last week. So sa ngayon po, hindi pa lang po namin, pinababantayan po namin ngayon dun sa prosecutors namin na makipag-coordinate po dun sa ombudsman prosecutors para sa mga susunod na hakbang na mangyayari, kung kailan po matutuloy yung arraignment and how the other incidents are being resolved po. And correct me if I'm wrong, PG, Ms. Diskaya actually surrendered, ano po? Even before the warrant was issued. Tama po ba yan? That is correct po, ma'am. I don't think surrender would be the correct term, but she submitted herself to the jurisdiction of to the NBI for her own protection. And then when yung warrants of arrest lumabas na po, doon na po isinerve sa kanya at yun po ang naging dahilan kung bakit siya nadala sa Cebu City, sa Lapu-Lapu po. I stand corrected. Salamat para dun sa correction. You mentioned, sir, for her own protection. Anong ibig niyong sabihin doon? Well, yun po ang binigay na dahilan kasi tinatanong po namin yung NBI noon, what is she surrendering for when there were no cases yet? No? So, I think yun yung binigay na dahilan sa amin for parang protective custody. Okay, so hindi mo naman pwedeng tanggihan po kung humihingi ng protective custody yung tao. Kaya lang po, nung dumating na sa punto na ilalabas na nga po lumabas na nga po yung warrant, wala rin naman pong gawa ang ating mga taga-NBI kung hindi ipatupad yung warrant at iserve sa kanya. Salamat, sir. Well, for my last quarter minute or so, kahit masakit marinig ng lahat ng mga sektor na iniimbestiga ng aming komite or lumabas sa mga testimonies ng mga resource persons, pwede niyo po bang kaming bigyan ng rundown ng mga kinasuhan na at mga posibleng makasuhan halimbawa sa susunod na linggo? You may respond and incidentally, yung time nyo expired Yes, na. thank you, Mr. You Chair. may I can answer. reserve thank you, Mr. Chair. If, Mr. Chair, if you will allow, I can just submit a list to the good senator, just so that all the names of those who have been charged, who are under investigation, and who will be the subject of preliminary investigations will be brought to your attention po. Please do so to our chair for the whole committee. Salamat po, PG. Yes. Salamat, Mr. Chairman. Thank you, Senator Risa. The next in line is Senator